Biyaya sila sa bawat pamilya. Dangal ng bawat ina. Nice job, sir. Pero may ilan sa kanila dahil sa taglay nilang kapansanan, inaabandona na. Buti na lang may mga mapagpalang kamay na hindi man nila kadugo. Handa silang maging nanay na kakalinga. Ganito ang tipikal na araw dito sa Cotolengo, Filipino, sa bayan ng Rodriguez, Rizal. Dito, kinukupkup ang mga batang may kapansanang inabandona ng kanilang mga magulang. The situation of the children abandoned is difficult. Really, these are the poorest people. They don't have a family. It's the best we can have a family. They don't have help. In many cases, they don't have a name. We don't know the name. Nasaan ba si Nanay Helen? Siya si Nanay Helen. Magandang umaga po. Morning. Ako po si Marie. Ano po ang ginagawa niyo? Si Prince. Evening time. Si Nanay Helen ang nakatokang house parent sa St. Luke Ward, isa sa 5 wards ng Cotolengo. ER o emergency room kung ito'y tawagin. Nandito kasi ang mga batang may malalang kondisyon tulad ng cerebral palsy. Isa si Prince sa 10 bata ng St. Luke Ward. Baby pa siya nung iniwan sa hospital. Kasi nga, parang estudyante yata yung nanay niya. Tapos walang kakayanan ng pag-aalaga, iniwan. Small lang yan, parang bote na 1.5. Ang liit. Oo. Tapos ano siya yung blind. Kain ka lang, ha? Sige ma'am, Ay, papasok sa loob. Kasi natatakot ako baka mamaya mabilaukan. say hi. Ha? Mamaya. Sandali, pagkatapos si Prince. Upo na raw siya. Pagkatapos si Prince, ha? Upo ka. Sabi. Upo lang, ha? Huwag makulit. Oo, sure. Abala pa kami sa pagpapakain kay Prince nang lumapit ang batang si Michael. Ano pangalan mo? Ikaw si Michael? How old are you? How old are you? Mabaho na. Nagpupo. Kailangan ng linisin. 8? 8 Oh, very good, ah. O, sandali lang, Sandali. Ay, oo. Naamoy na natin. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Michael, tapusin natin to. Tapos, pagkatas... Hindi, okay lang po. Okay lang po siyang katabi natin. Oo nga. Masyadong mabango ka na. Magliligo. Wala po. Ha? Upo Hindi ka. Mamaya ka upo dyan pag naligo. Sandali, ma'am. Dahil kailangang asikasuhin na rin si Michael, iniwan muna ako ni Nanay Helen kay Prince. Breathe na muna, baby. Breathe. Hindi pangkaraniwan ang kondisyon ni Michael. Bukod sa Down syndrome, wala ring butas ang kanyang puwet. Kaya ang kanyang pagkain at pagdumi parehong idinadaan sa mga tubong nakakabit sa kanyang tiyan. Ano nangyayari, ha, Prince? Bakit? Ate Helen, normal lang tong nanginginig. Oo, ma'am. Talagang ganyan. Ano Okay yung lang? paa sa dulo? Teka. Ba't ka nanginginig? Ha? Iniginaw ka ba? Maya-maya natapos ding malinisan si Michael at pinadighay naman ni Nanay Helen si Prince. Hips. Bigay ka, Prince, ha? Hi. Hips. Prince. Ano po ang Ganyan ba? Yes. Yan. Yan ang hinihintay namin. Ayun. Yung bigay niya. Sa kabilang kwarto, sumasailalim sa therapy sina Angelo at iba pang mga tulad niyang may cerebral palsy sa tulong ng mga volunteer therapists.
Okay. Do you want to play the bola? Come on. Di mo aakalaing may iniindang kapansanan si Angelo dahil sa pagiging masayahin niya. Laging nakangiti. The big, shiny, sparkly book of Anna. So? At may taglay na talino ang bata. O, sige nga. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 1, 2. Pero ang napakaliit ng bata, hindi mo aakalaing 12 taong gulang na pala. Patapos ng shift ni Nanay Helen. Oras naman ng toka ni Nanay Diding. Dali lang, sandali lang. Pagkarating pa lang niya, napasabak na agad siya kay Jose. Dali lang. Dali lang. Sandali lang. Dali lang, sandali lang. Tatanggalin? Kailang ma'am. Kasi. Isa ito dun sa mahihirap na tungkulin ng mga house parents. Kasi lalo na halimbawa katulad nitong si Jose, nagsustruggle talaga siya. Kahit na kailangan pa siyang linisan, eh talagang gusto niya nang tumayo, gusto niya nang lumabas. Hindi pa maayos yung kanyang diaper. Sandali lang kasi. Ay! Dito kung nagupita lang po. Kailangan malakas ka rito. Kailangan po mahigpit. Ayun na. Isa-isa nang nilabas sa mga bata para paarawan. Okay. Ate, ano nangyari dito sa ano niya? Dito ko napansin ang batang si Josh na may cerebral palsy. Ano po yun? Nahulog ko sa wheelchair. Kailan? Matagal na po to? Yung ano lang po. Sige nga. Subukan natin. Isa lang. Oh, shucks. Oh, no. Bakit po ganun? Ilang oras pa lang ako rito, ramdam ko na kung gaano kahirap ang ginagawa nila Nanay Diding at Nanay Helen na dekada nang nagsisilbing mga nanay sa mga espesyal na batang ito. Ano kaya yun? Eh, lang tinatanong ka niya. Habang nagpapaaraw ang mga bata, sinimula ng ihanda ang merienda nila. Kunin natin yung hindi buo, ha? Ang sarap mo naman pakainin. Yayaw? Ano po ang kinakain ni Michael? Atas. Ah, bawal po sa kanya to. Hindi po siya nakakakain nito. Bakit po? Hindi naman po magbasa. Hindi naman pwedeng lumabas sa Ay, umiinom siya. Mike! Mike, talaga naman yun. Di ba Mike bawal, Mike? Naku, tumakas ka na naman, Michael. Wala nang ang butas sa puwet, wala ring butas sa lalamunan ng batang si Michael. Dahil sa kondisyong isolated esophageal atresia, bawal siyang kumain gamit ang bibig. Inoperahan na siya noon para lagyan ng butas ang liig, kung saan lahat ng kinakain o iniinom niya dito rin lumalabas. Ito po yung pagkain niya, dyan naglalagay yung pagkain niya, yung jeepin niya. Ito po naman yung sa taihan niya, yung bilog niya dyan na galing sa puwet. Yung bilog natin na labasan. Di ko lubos maisip kung ano ang masarap para kay Michael. Dahil hindi nalalasahan, hindi niya mararamdaman ang simpleng kasiyahan ng pagkain. Juice! Ako na mag-ano. Mine! Juice! Naku, busog ka na nito. Ang dami na nating Lahat, ha? Lahat, ha? lahat. Ubusin natin to. Dinala siya sa ospital, ito daw po ay ipapa-check up lang. Tapos ang paalam daw sa iniwanan na nurse, bibili lang daw po ng gamot yung magulang.
Tapos po, hindi na siya binalikan. Sinubukang hanapin ang mga kaanak ni Michael pero hindi na sila natagpuan. Kaya nanatili raw si Michael sa Philippine Children's Medical Center o PCMC ng halos 4 na buwan hanggang sa dinala na siya sa Cotolengo. Karga. Okay, karga. Pagkatapos pakainin at linisan si Michael, pinaaarawan din siya gaya ng iba pang mga bata. Pero si Michael, nagpakarga sa akin at niyaya akong pumunta sa fish pond. Karga, ganyan. Ha? Fish? Sige, sa fish tayo. Saan ba ang fish? Saan ang fish? Turo mo sa akin. Lapit na. Fish ba? Pinatago sila? Sa sandaling kasama ko si Michael, hindi ko naramdaman sa kanya ang iniinda niyang sakit. Masayahin at matalino, bibo at napakalambing. Bye-bye, fish! Dinala siya dito, ma'am. Natatandaan ko lang, sobrang nakakaawa yung kanyang kalagayan talaga at saka yung kanyang itsura. Bakit sa tingin niyo siya naging ganyan? Naging active, sociable, tas napakalambing? Siguro, ma'am, nasa pag-aalaga po. Naisip ko talaga, ma'am, kung bakit ginawa ng mga bagulang na iiwan ito. Hindi nila alam, kung makita lang nila ang kanilang anak na ngayon ay buhay at ganito kabibo, siguro napakasakit sa kanila. Pagsapit ng gabi, oras na uli para pakainin ng mga bata. Naroon din si Michael kahit di naman siya makakakain. Ganun siya, no? Okay lang ba yan? Tayo mamaya. Sandali. Ay, ikaw na. Matapos ang hapunan, sinimulang patulugin ang mga bata. Lahat sila mabilis na nakatulog. Pero sa labas ng ward, nakita ko ang isang batang hinihilis sa may Christmas tree. Siya si Angelito, ang bunso ng St. Luke Ward. Kadadala lang sa kanya sa Cotolengo mula Baguio noong nakaraang Oktubre matapos iwan ng mga magulang. Dati nung unang dating umaga siya natutulog. Ngayon, gabi na ako matulog. Minsan alas 12. Minsan alas 12:30. Sabi ko, ay mo matulog. Lalabas ko na lang dito. Dito kami maglakad-lakad. Si Nanay Edna ang nakatokang mag-alaga sa mga bata mula gabi hanggang kinabukasan. Tahimik siyang nakabantay, handang sumaklolo sa gitna ng dilim. Pinilit ko ring manatiling gising para mabantayan ng mga bata. Pero ako man ay dinapuan na rin ng antok. Makalipas lang ang ilang oras, hindi ko na malayang gising na pala si Michael. At pati ako, kinakalabit na rin niya para gumising. Pero malalim na ang aking tulog noon. Hanggang sa bigla na lang ako nagising dahil sa malakas na tunog.